Alright. So guys, let's start our media con. Let's take a seat. And this media con, the purpose of this media con is to announce a possible legal action against a popular frontman of Elias JTV band, si Elias. So I'm going to introduce the main personalities in the table. First, these are all lawyers, no? So I would like to introduce Attorney Rafael Andrada, Attorney Ralph, and he's from Attorney Tupacio's office. Si Attorney Salaveria, hi Attorney, and of course the in-house lawyer of Ma'am Beverly, si Attorney Patrick Ang, okay, and si Attorney Ferdinand Topacio, bali he's the lawyer of Elias JTV Band. And of course, our main person for tonight, she's Ma'am Beverly Laban. So to start our media con, siguro let's call Attorney Topacio to make the opening statement. Okay, let's call on Ma'am Beverly Laban to give us an opening statement. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat, lalo na po kahit pabigla or biglaan yung pagtatawag namin ng press conference. Andito po kayo sumusuporta sa amin. Maraming salamat po, lalo na po sa kasama ko na sa Attorney Topacio at sa kasama po niya. Lalo na po sa mga kasama po na sa Elias JTV Band na si Attorney Ang at saka kasama din po sa sa legal counsel po ng Elias JTV Band. So maraming salamat po kahit siguro it's my first time din po. Actually hindi ko talaga ito negosyo yung show business. It's my first time talaga na nag-handle sa nag-manage which is si Elias po. Siya yung pinakaunang kong minamanage sa show business. Ang negosyo ko talaga namin is construction. So ang layo po. So ang layo ng namin to show business. Sa ngayon nakita naman natin na grabe ka yung kontrobersiya talaga dahil sa akin. So siguro it's my time na din na sasagutin ko yung mga katanungan din sa mga netizen. Yeah. At saka kay Sir Joey, maraming salamat. Andyan ka. At saka maraming salamat sa pagsuporta niyo sa Elias JTV Band. Yeah. Okay, thank you very much, Ma'am Beverly. But before we proceed, I would just like to give you a background. Kasi maraming hindi nakakaalam regarding the issue din. And kay Elias, si Elias is a popular frontman of Elias JTV Band. Masyado siyang sikat sa social media. At nagkaroon lang ng issue. It's sa pagitan ni Elias sa kanyang kalibing partner na si Abigail at sa kanyang manager na si Beverly. And as we proceed, malalaman natin yun at maliliwanagan tayo. Okay, so next we are going to call on Attorney Topacio. He's the lawyer of Elias JTV Band to give a statement. Thank you. At siguro hindi na magpapakilala tayo-tayo na naman dito. It's just a gathering of old friends. Anyway, on the legal side, of course, at sinabi ni Joey yung background, from the point of view of legalities, ito yung mga facts na undisputed. Noong April po ay nag-enter si Ginoong Linhukan, aka Elias, ng isang exclusive talent management contract. It's very typical. Sanay naman tayo lahat in showbiz media. Alam naman natin yung mga usual contents ng talent management contract. And we all know how it works. You have a talent manager here in the person of the lovely Miss Beverly Laban. Ang manager po ay magpo-promote. Palalakihin niya yung pangalan ng talent. She invests time, not only money, but time, effort, her connections, her goodwill
her good name, kasi kilala po si Miss Beverly bilang isang reputable na negosyante sa kanilang lugar. She belongs to a family of politicians, so may goodwill po siya. So, alam niyo naman na all of these things, iba yung karakter ng talent management contract. It is a contract coupled with an interest. So, may kontrata sila. To make a long story short, after my client has expended all of her resources in order to make Elias popular to a certain extent. In fact, sabi nga niya, yung birthday niya, may 50,000 people na umattend. At doon talaga pumutok yung pangalan ni Elias. Medyo nagkasungay na po yung tao. Well, we've seen it all happen before. Matagal na yung karamihan sa inyo sa showbiz, ano? Nangyayari yan talaga. Nangyayari yan kay Nadine. Di ba? Marami yan eh. Nangyayari kay Liza Soberano. Discontented siya for whatever reason. Sapagkat kung hindi naman dahil kay Miss Beverly, hindi naman siya sisira. He started dealing with other people behind her back. So, nag-enter siya ng mga kontrata, o pasok siya sa mga gigs, hindi na niya ginagalang yung kontrata. That is a violation of the contract. At alam niyo naman, may kasabihan tayo sa batas, alam ni Atty. Ivan yan, ng mga abogado rito, a contract is the law between the parties. As between Elias and Beverly, batas yan. Hindi mo pwede basta labagin yan without consequences. To make a long story short, upang ipaalam po sa madlang people na meron pong kontrata, ito ay binaviolate ni Elias. Notwithstanding repeated verbal notices from us, from Atty. Ivan, na in-house counsel ni Beverly, patuloy pa rin yung paglabag niya sa kontrata. So, eto po ang steps na ginawa namin. First of all, to give the general public knowledge and information, nag-publish po kami ng notice and warning to the public sa dalawang very widely circulated newspapers, isang broadsheet, yung Manila Bulletin, at isang tabloid. Itong Bulgaro na sinasabi, and I want to read it, maikli lamang po ito. We hereby inform the public that our client, Ms. Beverly Pumipik Labad-Labad, is the sole and exclusive talent and business manager of Mr. Elias Gabonada Lintukan Jr., who holds himself out to the public as Elias and performs with a band with the name and style of Elias JTV Band. Okay, this is by virtue of a contract. Yan. It has come to our attention that Mr. Lintukan has been contracting his services to other parties without the consent and participation of Ms. Labad-Labad, in direct contravention of the aforementioned contracts and undertaking therein. Therefore, the public is hereby warned that any and all third party or parties, natural or juridical, who contracts with Mr. Lintukan directly shall be made liable under the law for tortious interference of contracts as defined under the law. In addition, such acts in contravention of the above-mentioned contract shall be made the basis of appropriate criminal charges as may be warranted. We also hereby announce that we fully intend to pursue such charges to their fullest extent under the law. Let this notice serve as fair warning to all those who may be affected. What do we mean by that? Wala pa po yung magiging liability ni Elias sa pagbasa o paglabag ng kontrata, which is a matter between him and Beverly. Yung mga tao na makikipagkontrata kay Elias will be liable under the law. Sa batas po natin, may provision ng civil code called tortious interference with a contract. Ang isang tao na alam niya na may kontrata ang isang tao with another person at siya ay nanghimasok at inindus niya, nilansi niya, inumbinsi niya na lumabag doon sa kontratang yun, ay pananagutin din. Anong example? Halimbawa, ako talent ni Beverly, promoter si Joey, inuha niya ako, hindi ko pinalam.
akong inuhin na direkta, halimbawa sa isang pelikula o isang concert, bukod sa mananagutan ko kay Beverly dahil nilagpasan ko siya as manager na may kontrata kami, liable pa rin. But in order to make that person liable, dapat alam niya na may kontrata. That is why we have this notice. This serves as a constructive notice to the whole world in accordance with the provisions of the Civil Code. Kasi pag nilathala po ito sa newspaper of general circulation, this is notice to the whole world. Presumed na alam na po ng lahat ng tao ito. Therefore, we want to make it clear that any person contracting with Elias will be taken to court for tortious interference of a contract. Pananagutin po namin siya, papabaliwala namin yung kontrata, pagbabayari namin siya, hihingi po kami ng TRO at injunction para hindi po matuloy yung usapan nila ni Elias. Unless makipag-coordinate po sila. Hindi po kami nagsasabing pag nakipag-kontrata kay Elias, ay baliwala na yun. Ngunit, if there are persons who have entered into any contract with Elias, pwede nyo pa naman isalvage yan, yung sitwasyon. Pumunta lang po kayo kay Miss Beverly. Pakita niyo yung kontrata para maayos nila at magampanan ni Elias yung obligasyon niya sa ilalim ng kontrata niya with Miss Beverly Laban-Laban. Ganoon lang po yun. Kung ayaw nila, kung magmamatigas sila, well, we will have no choice but to sue them wherever they are. Luzon, Visayas, Mindanao, kahit sa abroad, pagpipigilin po namin yan at bibigyan namin ng problema. And I hope that these persons will not underestimate the resolve, not only of myself, but of the entire legal team, na protektahan po si Miss Beverly Laban-Laban. Kasi ako, on a personal note, ayoko yung being a producer myself. Ayoko yung makipagkontrata ka bago hindi mo yung honor. Kabastusan yun eh. Di ba noon, kahit hindi ako abogado ng Viva, kung nagugulitan, it was only recently, nung si Nadine tried to get out of her contract, I spoke very forcefully against her. Nasabi ko, ganyan din ang mangyayari, hindi siya pwedeng kunin at yun ay magiging tortious interference din. So, sana po maniwanagan ng publiko, kung talagang gusto niyo kunin si Elias, wala naman pong problema. We welcome that. Ngunit, you have to do it through proper channels. Walang iniwan din sa impeachment eh. O, di ba? Gusto niyo i-impeach, walang problema. Pero gawin niyo ng maayos. Pagka hindi maayos yung kontrata ni Elias at hindi dumaan kay Beverly, hindi po kikilalanin yung contract, madedemanda pa po kayo. Bukod na itidemanda ni Beverly si Elias. But ang sabi naman ni Beverly, ito mabait eh. Sabi niya, wala namang problema kung makikipag-usap si Elias sa kanya. Natinrato niya na parang kapatid. Baka lamang misguided si Elias, baka may nanunulsol, baka siya ay medyo nalunod ng konti sa kanyang konting katanyagan, sa kanyang konting kasikatan, baka akala niya kung ano na yun, baka hindi niya alam sa mundo ng showbiz. Hindi pwedeng magaling ka lang, sikat ka lang ngayon. Kailangan may management, may isang grupo nagsusustain yan. Maraming biglang sumikat, bigla na rin nawala dahil sa pride. Huwag muna po tayong magpaka-pride na yun pagka nag-uumpisa pa lang po tayo. I've seen so many artists sumikat sandali, naging sutil, nagkaroon ng sungay, ayun, kamuting kahoy silang lahat ngayon. So sana huwag mangyari kay Elias yun. Sapagkat, the pride of Mindanao yan, sabi nga nila, natutuwa tayo na may isang simpleng taong katulad niya na sumikat, pero huwag niya sana kalilimutan kasi may kasabihan nga tayo, ang tumakbo ng matulin kapag matinik ay malalim. Talagang magiging malalim kung tinik niya kapag hindi po siya nakipag-usap. Thank you po. Ayun. So, very well said, Attorney Ferlito Pasio. But before we proceed, kasi may mga side issues pa other than this. Dahil sa gitna ng mga issues na yan and controversies, si Miss Beverly Laban-Laban ay naging biktima na rin ng mga bashers na matitindi. And because of that, may mga vloggers ngayon na kakasuhan at ididemanda. At dyan natin pakinggan yung side naman ni Attorney Ivan because he's the one handling these cases, the cases against the vloggers. So, Attorney Ivan, can you please tell us something about this? Thank you, Sir Joey, at magandang gabi po sa lahat. And thank you for coming despite the not so good weather. But anyway, magandang gabi din sa kay Attorney Topacio at sa mga kasamahan natin. Ma'am Beverly, just like to make it clear that I am the counsel of the Elias JTV Band
which includes the management and the artist. So from its conception, I'm the one preparing the contract. That's why I'm very familiar with the contract. I mastered everything in the contract, just like the back of my hand. And I also reviewed contracts with the firm and the third parties. In fact, I see to it that the Ilias band is protected in all its aspects. And I'm not also remiss in giving advice to either the management or the artist on legal matters to protect them, na hindi sila madidihado. Kasi we all know that Ilias is a layman when it comes to law. And of course, Mama Beverly is also a businesswoman, but there are aspects of law that she needs to. And this is not well-versed also. So andito ako, and I see to it that all actions by both parties are within the bounds of the law. So right now, that's outside of my engagement as a legal counsel. We are filing cases for cyber libel to those who went beyond the normalcy. No? So as you can see, everyone might have noticed that Mama Beverly has been bullied extremely. No? So we are here. We came from Camp Krami today, and even days before, we are preparing airtight cases to protect the interests and reputation of Mama Beverly, who, before the Ilias management contract, nanahimik lang as a businesswoman. Ngayon, she suffered a lot. Although sabi niya, wala lang, okay lang. But sa tingin naman natin lahat, I hope you agree with me that it's really beyond beyond the normalcy. So dito kami for that. Maraming salamat po. Okay, thank you, Attorney Ivan. So let's start our conference. So we would like to ask Josh to shoot the first question. Josh. Hello, Josh po from ABS-CBN Online. Ms. Beverly, can you clarify lang kung ano yung nature ng relationship mo ni Elias? Because there are rumors na kayong dalawa raw ay may relasyon. Your comment on that? Yun naman po, actually bilang manager po, syempre si Elias naman bilang magkatrabaho, tinanggap ko talaga siya bilang kapatid na. Yung turing ko sa kanya, kasi once na kayo ay magkatrabaho, kailangan talaga meron kayong communication at lalong-lalo na magkasundo kayo. So, bilang kapatid, yes, pero bilang yung mga kontrobersiya, hindi po yun totoo. May asawa po ako. Yeah. Yung lahat ng mga nag-trending ngayon, hindi po mga agaw sa Miss Beverly. So, yun na po yun. Second question po, pang sinasabi po nila na may alitan po kayo ng asawa na parang ikaw po yung dahilan kaya hindi maging maayos yung manager-talent relationship. Your thoughts on that? Yun naman po, last time talaga, May pa lang, kasi nalaman ko na nag-start na pala nagsiselos. Message ko yung partner ni Elias, sabi ko sa kanya na kung baka meron kang time, then we can set down together. Kung ano man yung pag-usapan natin, upuan natin. So yun, nakita kami sa Cebu. Sinabihan ko siya na trabaho lang talaga. May asawa po ako. Pinaliwanag ko po sa kanya. Pero hindi ko inasahan na mas lumala pala. So, yun ang nangyayari. Kahit picture lang, selos pa rin ang selos. So, hindi ko talaga makontrol yun. Lalo na sa time, sa schedule namin. Siguro nag-viral ito. Sabi ko naman na huwag pakialaman yung management. Kasi ang nakafocus talaga ako doon sa banda. Not only Elias yung hawak ko, buong banda po. So, as a first time, hindi talaga mabilis i-manage. Yun po. And nasa po, kailan mo po siyang huling nakausap? Kailan po yung naging conversation? Yung ka-live-in niya po, si partner ni Elias, nakausap ko siya noong July first week, bago pumutok yung issue.
Pero nung July 28, pumunta siya sa office kasi tinawag ko si Elias na kung ano man yung problema natin, pwedeng natin upuan. So, pumunta doon. Gusto ko sana siyang kausapin noon. Kinausap ko yung lawyer niya na andito na siya sa office ko Diyan na sa meeting room. Sabi ko, pwede ba papasukin siya dito sa office room ko? Pwede ko siyang kausapin. Pero ayaw ko makipag-usap. So sana, ang sa akin naman, kung ano mang problema, kailangan talaga upuan natin. Huwag na mas lumala pa. So, hindi din natin ma-please, hindi lahat ng tao din ma-please natin na makausap. So, ayun, hindi kami nakausap. Last na po, given these issues, nagkaroon po ba kayo ng trauma sa pagiging manager? And will you consider pa rin na mag-manage pa ng ibang groups? Sa ngayon, pinagstudihan ko pa talaga kasi it's my first time, 3 months pa lang. Hindi talaga, sobrang layo talaga sa negosyo namin, yung show business So, alam mo yung sa construction, pag ano yung pinakapangit doon, kailangan straight ka magsalita sa kanya. Pero dito sa show business, kailangan pagstudihan mo paano mo i-deliver yung command mo sa kanila para hindi ma-misinterpret o misunderstanding. So, doon pa lang ako nag-balance. So, siguro, if I have a chance, yes po. Yeah. Thank you. Okay, thank you very much. Next. Okay, Wow. next is May. Main. Ayan, meron na. Hello, magandang gabi po. Ang question ko po ay kay Attorney Ivan po muna. Regarding po doon sa sinabi niyo po kanina na mga vloggers ay kakasuhan niyo po ng cyber libel. Ayan, paano po yung number 1 basher ni Beverly, ni Ma'am Beverly, na si Eloy Burgis, may chance po ba makasuhan siya ay nasa ibang bansa po siya naka-base? Actually, pwede ko nang sabihin ngayon kasi tinanong mo her case is under investigation. Based on my research on the Cyber Libel Law, Republic Act 10175, extraterritorial jurisdiction, that law allows prosecution of offenders even if they are abroad, as long as the cyber libelous, the online publication. There is an online publication and the victim is in the Philippines. We have jurisdiction. It is an exception to the territoriality of criminal jurisdiction. Okay, salamat po, Attorney. Ito naman po, maingay po ngayon sa social media na tinanggihan niyo daw po, Attorney Topacio, ang kaso ni Miss Beverly. Ano po masasabi niyo dito? Ngayon nagkatuluyan po kayo. Sino bang katabi ko? Kaya nga po. By the way, padagdag ko lang doon sa sinabi ni Boss Ivan, kapag siya ay nakasuhan, anong pangalan noon? Eloy Burgis. Si Eloy Burgis. Yes po. The cyber libel definitely carries a penalty of more than 1 year. That is covered by the extradition treaty. Nasa Amerika ba yun? Dubai Sa po. Dubai. Tingin ko may extra, may ano tayo, di ba? May treaty rin tayo. Or pwede natin pa-Interpol. Kasi kung may extraterritorial jurisdiction ng Pilipinas, kung may warrant yan, pwede mong ipa-red notice yan. Rest assured na pag nakakuha ng warrant si Attorney Ivan, magtutulungan po kami sa legal na gawin ang lahat ng paraan para siya ay mabalik dito. Hindi namin kikidnapin katulad ni President Duterte pero dadaan tayo sa legal channels. And since we have diplomatic relations with Dubai, alam niyo yung treaty, extradition treaty, mas madali lang kung extradition treaty. But even in the absence of an extradition treaty, pwede ka mag-request ng extradition on a case-to-case basis. At ipupurso po natin yan. At may mga kaibigan naman tayo sa Dubai na pwedeng tumulong. So, he should not think he's safe just because he is in Dubai. Masyadong mahigpit pa naman po ang batas ng Dubai pagdating sa libel. Kasi Sharia law yun pagdating sa libel. So, do not think he's safe dahil nasa Dubai siya. Mahahanap, if there's a will, there's a way. Maraming salamat po, Attorney Topacio. Ang last question ko po sa inyo, Ma'am Beverly, kasi sobrang online sensation kayo ngayon pagdating sa mga bashing. Ayan. Ano po?
Kunin Ano mo po? talent ito. Ano po ang masasabi ko dito? Actually, medyo sensitive ang itatanong ko sa inyo. Nasa inyo po kung gusto niyo pong sagutin o hindi. Kasi usap-usapan po ngayon sa social media ang inyong gender. Kayo daw po ay isang LGBT transgender. Ano po masasabi niyo dito? At medyo magulo nga po. At ano rin po ang masasabi niyo na buntis daw po kayo, nagdadalang tao po kayo kay Elias. Ano po masasabi niyo dito? Ang tawag transgender. Transgender naman, Tis. Una, Yeah, actually, meron bang transgender na nagdadalang tao? Kayawa. Magkaiba po ano? Magkaiba. Actually, si Miss Beverly, dito sa Pilipinas, hindi mo talaga mabago yung gender mo. So, babae po si Miss Beverly. May asawa na po ako. At saka hindi po ako buntis. So, pinapangarap ko yung buntis, syempre, sa asawa ko. Pero hindi sa ibang tao. So, syempre, ako naman, ayaw kong makasira ng ibang relasyon. So, yung mga bashers ko, hindi ko na iniisip yun. Nagpapasalamat na lang ako sa kanila. Hindi ko man sila pinasahuran, pinakialaman nila yung buhay ko. Nag-care sila sa akin. So, maraming salamat sa inyo. Nakilala si Miss Beverly. Yes. Pasumitan po. And last question ko po, kasi inuungkat po lahat pati yung negosyo nyo. Na-research ko po na yung negosyo nyo po sa Balintawak, yung kumpanya nyo, ay matagal na po yun, wala pa po sa Elias. So, sabi mo, kemi-kemi lang daw po, or word na joke-joke lang, yung negosyo nyo doon sa Balintawak. Ano po bang negosyo ito? Para maniwalagan po yung mga bashers nyo. Yun na po yung Noble Home Construction Corporation. Yun na po yung negosyo natin. Wala pa po si Elias. May construction na po kami. Actually, yung office na yun, construction talaga, binibigyan ko lang po ang Elias GTV Band ng office room. Kasi ayaw ko naman na magnegosyo ng walang office. Kasi hindi talaga legal tingnan. So, yung mga client din natin. So, wala pong rent yung Elias GTV Band doon. Walang expenses. Ako po ay galing po yun sa construction. Lahat na makikita mong computer doon, lahat po yun mga architect po namin. So, lahat po empleyado po ng construction. So, yung mga nagsasabi sa online, maraming pogo po daw yun. Actually, sobrang maling-mali po yun. Yung negosyo natin is interior designer po, mga interior, mga mock-up. Yun po yung negosyo natin. So, yung sa partner ko naman, is a plastic manufacturer po sa Bulacan. Yun po yung negosyo. Legal na legal po yung negosyo natin. Nagbabayad po tayo ng tax. So, hindi po yun illegal. So, wala pa si Elias noon. May hanap buhay naman tayo na legal. Yun na yung construction and plastic manufacturer. Yun na po. Ayan, maraming salamat po, Miss Beverly. Ayan sa mga basher ni Beverly. Maraming salamat po sa inyo. Naka-Facebook live pala yata si Bing. Okay, next question natin kay Rodel. Rodel? Hi, Miss Beverly. Good evening po. Yung show kasi, may concert daw siya sa Amerika, si Elias. Tapos, involved po ba kayo doon sa concert na yun sa Amerika? Yes po, dumaan naman yun yung USA, which is under by Paddock Entertainment. Yung sa Paddock talaga, i-clear ko lang din na kasi marami talaga nga mga netizen na may show daw si Elias, million daw yun. Pero kiniklear ko lang, ang USA, 4 pa lang na show na 30% ang na-down sa management, which is 900,000 po peso. So, yung 3 show na po, yung kasi 7 yon, hindi pa po, wala pa pong down payment yon. Pero, nag-promote na po sila. Sa amin naman, as a producer naman sila. So, I understand po, inantay po namin sila. Binigyan namin sila ng time. Pero yung mga netizen na sabi na million because of USA, mali po kayo. Wala pa pong 1 million yung down payment doon. 900,000 peso pa po. At saka may chismis din na ang dami-dami daw po nagpapasok na pera doon
kasama na rito yung, totoo po ba yun, yung namayapa pong si Miss Aida Patana? Ano po yung si Aida Patana po, nakilala ko po siya. Kasi siya yung nagbibigay talaga ng first endorsement ex-deal sa dental clinic ni Elias. Yun na yung binaba si Elias last time na yellow yung teeth. So, yun, pinapaputi na po yung teeth niya doon sa dental. Thank you po, Miss Jessie. So, yun doon ko po nakilala si Miss Aida. Naging agent po si Miss Aida sa amin. Actually, siya yung nagpasok din yung sa USA at saka yung sa Australia. Tapos nabook niya yung sa Cebu ngayon this coming August 23. Doon lang po. Actually, malaking pasalamat ko din po kay Madam Aida na kahit saglit lang po kami magkakilala, marami po akong natutunan sa kanya because she is 15 years in show business and her first time. So, yun naman na malaking pasalamat ko sa kanya kasi binibigyan po kami ng client din. Okay, isa pa pong tanong. Bakit hindi daw po natuloy yung pangalawang collaboration ni Elias kay Jojo Mendres? At totoo po ba na 500,000 ang binayad kay Elias doon sa unang collaboration? Hindi po, totoo yun. Ang unang-una is 200,000 po yung collaboration namin ni Jojo. So, pangalawang collaboration namin hindi siya natuloy kasi sunod-sunod wala pong oras si Elias. Pero open naman po ako kapag meron na pong oras si Elias. Kasi sa ngayon, sunod-sunod talaga yung show nila kasi dating management pa po ito, yung sa Kalumat Band. So ngayon, in-acknowledge ko din yung mga producer kasi nakikiusap kahit new rate na yung Elias GTV Band. So sinusunod pa rin nila. So medyo nahihirapan din po ako mag-adjust ng time. So mag-accept ng ibang mga bookings medyo mahirap pa po at tanggapin yun. So, yun yung pakiusap ko ni Sir Jojo. Kapag may oras na po si Elias, i-update ko po siya. Okay, thank you very much po. Okay, thank you very much, Rodel. Next question natin kay Melo Yang. Melo. Magandang gabi po sa inyo. May tanong po ako una kay Atty. Topacio. Meron kasing isang producer from Hong Kong na nagpadala ng 200,000 dito kina Elias at Abby. Ano po ba ang masasabi ninyo doon? Hindi pala niya alam. Well, ngayon may notice na sila na they cannot deal directly with Elias. Actually, with respect to these contracts na pinapasok ni Elias with other persons without going through his manager, his contractual manager, meron na po kaming letter of demand kay Elias. Isa-summarize ko lang kasi medyo mahaba. Ito po ay sinabi namin na since meron kayong kontrata with Miss Beverly, ito po ang aming mga demand sa kanya. Ito pa ipadadala natin bukas. Oo. Cease and desist from violating the terms of your contract. Tigil mo na yung ginagawa mo. Okay. Huwag ka nang makipag-usap sa kahit sinong party without consulting with Miss Beverly. Okay. Ito ay kasama to ng mga collab, performances, endorsements, personal appearances, etc. lahat. Kasi may road manager naman siya, di ba? Ang road manager reports directly to Miss Beverly. Gamitin niya yung ganong mekanismo kasi normal naman yun sa showbiz eh. Okay. Ngayon, with respect to the monies received by Mr. Lintakan ano yun? Lintokan, ay within 10 days from receipt, dapat i-account niya. Kasi merong arrangement under the contract kung paano. Standard naman po itong contract. Hindi naman siya nilalamangan dito. In fact, sabi ko nga kay Bev, napakabait po dito. Starting pa lang siya, nagkaroon na kayo ng parang partnership na 50-50, can you imagine? Hindi siya ginulangan, hindi siya nilamangan, hindi siya pinagsamantalahan, kahit wala siyang alam sa showbiz. Tinrato siya na equal partner, although hindi pa siya nagbibigay ng kanyang share. So, magandang plano sa kanya eh. Huwag sana niyang sayangin. Sana
merong sumampal sa kanyang dalawa, yung kanyang kalibin, at natauhan siya na eto ay fleeting. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa pagtutunguhan. I-account niya para maayos yung partihan. Kasi meron to kontrata to okay. Ngayon, moving forward, hindi naman sinasarhan ni Beverly ang pintuan para sa kanya. Parang kapatid nga sa tirato, kita nyo, very, very favorable sa kanya yung contract. Makipag-usap siya. At kalimutan, handa ka naman kalimutan lahat ito, ano? Pero yung mga basher siguro. Oh. Pero kung magpapakababang loob siya, ay pwede pa naman. Kasi may kontrata naman. Yung order naman niya, if only for the contract na pinirmahan, willingly, notaryado, wala namang namili, ay sana si Mr. Lintukan ay makipag-ayos na. Otherwise, malilintikan siya si Mr. Lintukan. So, padadala po namin ito tomorrow para alam naman niya na talagang determinado kami, na protektahan naman. May kontrata naman, if only for the contract, bumalik siya, i-enforce yung contract strictly, magkakaroon ng pagbabago para hindi na maulit ito. We would like to think that this is just a misunderstanding unless he proves otherwise. In which case, the full force of the law will be brought upon him. Para kay Ma'am Beverly, ano? Mike. Hello. Wala Hello. Mawala. Hindi, on mo lang. On mo lang. Hello. Tinik naman. Check. Yun. Ayun, para kay Ma'am Beverly, yung Elias JTV Entertainment, kailan ito na-register? Na-register natin noong June. Yung June 2025. Yun yung sabi ko kay Elias, magkaroon tayo ng company. Hindi lang yung i-manage kita. Yeah. So, ito naman, may contract tayo ng partnership na sa Elias JTV Band Entertainment Production Corporation. So, yun po yung 50-50 kami ni Elias. So, iba pa yung kontrata mo sa kanya as a manager? Yes po, actually dalawa yung kontrata natin. Okay. Meron din tayong kontrata na as a manager ni Elias, ito yung nagsimula noong April 2. So, ito yung as a manager, business manager ni Elias, iba din yung kontrata na business partner. Yeah. Kasi pinalalabas nila na inagawan mo raw ng negosyo itong si Elias. Pero dito pala, lumalabas, inilagay mo sa tama yung negosyo ni Elias. Yes. Kasi kailangan talaga kung magnegosyo tayo, may legality talaga. So, yun yung natutunan ko. So, i-explain ni Attorney Kung ano ito in relation to the contract. Yes, actually, this partnership agreement does not supersede. So does not render inoperative itong ating management contract. Because the management contract comes ahead, no? But there is a provision. We can share it to you later. You can take a picture of this. In anticipation of a possible partnership or a corporation, nakalagay na dito na in the event that the artist will form a partnership or a corporation, the said corporation shall offer or enter into a management contract with the manager. So, may ano na, when I prepared this, I already anticipated that sooner or later, may lalabas sa ganito. Although, right now, it is not yet, hindi pa nag-take off ito. Kasi lahat ng contract na in-enter namin with the future, Elias JTV ban pa, hindi pa lumabas ito. Kaya nga, because of the fact that one of the parties did not contribute, magiging ano to, may plano si Atty. Topacio for that. So, swerte pala ni ano. Huwag ka siya sana sayangin. Hello. Ang swerte pala ni Elias, nagkaroon siya ng instant business kagad. So, for info lang, isa sa mga basher ni Mang Beverly, yung tinatawag na Eloy Burgess, ang pangalan nun is, Jinky. May warrant of arrest na siya dito sa Pilipinas. May estafa case at siya ay isang illegal recruiter. Ngayon, ang balita, nasa Fujairah siya. Ang Dubai kasi is ibang parang state yun, UAE kasi yan eh. Yung Fujairah kasi parang province yan eh. Doon siya nagtatago. Hello.
Okay na? na. May question ka ba? Wala na. Okay, check. Nawawala yung momentum eh. May question ka. Wala na. Okay, so thank you very much, Melo. Siguro ano lang yun, take note of that yung sinabi niya regarding kay Eloy Buglis na sumisikat na rin. Okay, so next question natin kay Cesar Batingal of Net25. Cesar. For info lang. For info lang po, sa mga naniniwala kay Eloy Buglis, scammer po yan. Nagbebenta yan ng mga peking alahas online. So mag-ingat po kayo. Nakabili yata si Joe. Hindi, mukhang may nakaraan sila ni Eloy Buglis. Alam niya. Okay. Mukhang may ano kay galing ka kay Eloy Buglis. Okay. So Cesar Batingal from Net25. Hello po, kami Ma'am Beverly. Miss Beverly, how's your relationship right now with Elias? May communication pa po ba kayo? Nakikita pa po ba kayo? Paano po yung treatment na nangyayari kapag may mga ganyan po na pangyayari na nakikita po kayo? At meron po daw mga shows siya na ongoing na under pa rin po ng management na close nyo na hindi niya kinikilala yung mga pinapadala yung handler and road managers. Yes po, meron po tayong road manager. Yun po yung tinag-employ ko. Kasi before, wala po silang road manager. PA lang po, which is si Kuya George. Siya po yung tumatayo before na as a road manager. Pero nung nag-resign na po sila dahil sa gulo, naguguluhan na po sila. So ngayon, nag-hire ako ng bagong road manager, pero hindi nila kinikilala yun. Hinaharangan nila sa producer. Nag-direct transact po sila doon sa organizer. So, yung 70%, kasi 30% down payment po dito sa management, 70% is yun po yung yun po yung i-collect na cash pagdating ng artist doon. Kaya actually hindi sila authorized talaga na mga leksyon. Dapat sa road manager po yun. Pero hindi natin sila mapipigilan kasi meron nangyayari na pinablockmail nila na ayaw nila mag-perform kapag hindi ibigay yung cash sa kanila. So 2 weeks po sa kanila, sila po yung nag-collection. So hindi pa po nila na turnover sa management. So ngayon, weekly kasi yung binibigay yung hatian namin doon sa sa mga banda player, sa mga banda. So this week po, hindi ko pa po sila binigyan ng yung sa 1 week na share kasi yung cash po nandun po sa kanila, yung which is yung 70%. So ngayon, actually kanina nag-raise yung band player na dito nahingi sa akin ng yung share nila. Sabi ko naman sa kanila, you have a 1.9 million na cash. Yun po, bakit hindi pa kayo nagsasahod? So, hindi kasi nila kinikilala yung management. Kasi meron na silang boss. I don't know sino. So, sabi ko naman na kanina din marami ding fans na mga netizen na nagutom daw sila. So sabi ko, meron kayong 1.9, bakit hindi kayo makapagbili ng pagkain? So, ayaw din naman kayo makinig sa akin. So, ano pa yung bili ng management kung ayaw niyong sundin? So, ang sa akin naman, gusto ko is maayos yung accounting. Yung merong nagsasabi din, kung hindi niya natanong, marami din nagsasabi na 29 million, hindi po yun totoo. 3 months pa lang po in Mindanao, April to June, yung rate po ni Elias is 200,000. Dati po siyang 60,000 to 130,000 ng old management. So sa Mindanao, April to June is 200,000. So ngayon, ang Visayas naman is 380,000. So more on Luzon, Visayas, meron tayong tinanggap sa Luzon before, sa Camsor, is 800,000. So, paano po mangyayari ang 29 million within 3 months? No, hindi po mangyayari yun. Lahat po ng expenses ngayon is kailangan, wala pong free doon eh. Kung magkaroon tayo ng negosyo, bawat hakbang natin is kailangan pera talaga. So ngayon, ang bawat member po ng banda, meron pong 10,000 per gig. Yun. So ibig sabihin,
8 po yung yung band player, pang siyam po si Elias. 80,000 na po yun per gig. So, may mga pay pa, security, syempre may diesel, driver, and everything. Syempre, aabot yun ng 130 to 150 or 100 range lang natin, 120,000. So, depende sa sitwasyon yon kung gaano kalayo yung gig niya. So, yun po yung nangyayari. So, maraming netizen, saan na daw yung 29 million? Eh, sabi ko naman, saan kayo nakakuha ng resibo ng 29 million? So, yun yung mali. So, hindi talaga umabot yun. Kasi nasabi naman lang, million yung USA, yung sa abroad. Hindi po. Canada, 400,000 pa po ang na-down payment sa management. Hindi pa po buong 30% ng down payment sa amin. Yeah. Ma'am, clearly lang po, no? Idagdag ko lang, sorry to interrupt. Idagdag ko lang na kung si Elias ay kumukuha ng pera in violation of the contract, then since itong kontrata ay may appointment kay Miss Beverly as the sole and exclusive attorney in fact for the negotiations, kung kumukuha siya ng pera sa ibang tao, that is under false pretenses, that is a criminal act of swindling or estafa na maaari siyang maging liable. So, ingat-ingat sana, paring Elias, at hindi lang ganyan-ganyan yan. It's not as simple as that. So, wag tayong makinig sa legal advice, baka yung advisor mo ay parang legal luminary ni Tito Soto. Mapapahama ka dyan. Clearly lang po ma'am na ang grupo niya yung tumatanggap ng cash payment na kulang pa from the para sa kabuuan po ng payment dun sa performance at dun sa booking. Paano po sila nag-i-issue ng resibo kung sila ang tumatanggap? Actually, sa management, sa ngayon, start daw pumutok yung issue. Wala pong maayos na communication sa amin. Pero, yung mga member, sumusunod naman sila kung anong mga schedule natin. Pinuntahan naman nila. So, sa ngayon, kami doon kami nagka-problema doon sa communication. Kasi ang hirap po nilang kontakin. Ayaw po nilang makipag-communicate sa amin. Makipag-communicate na lang po kapag hatian na ng share. Doon po sa mga kliyente, paano po sila nag-i-issue ng resibo pag nakabayad na? Since hindi po sila nakipag-ugnay sa amin. Wala po silang binibigay na resibo. Yeah, wala pa pong binigay na receipts. Ano po yung katunayan na nakabayad na sila at natanggap po nila? Ayun na ngayon doon kami nahihirapan eh. Kung pagkatapos pag pumunta na sila doon sa venue, kapag nakausap na nila yung organizer, ngayon nakontak pa namin yung organizer. So pag dumating na sila doon, hindi na namin makontak, ayaw na may pag-ugnayan. Kasi actually naintindihan ko sila kasi ayaw nilang maipit sa gulo kung ano man yung miscommunication namin or misunderstanding namin sa band, sa management at sa band player. So ginugo lang namin. So in-enter namin na magkaroon ng may legal talaga na memorandum na hindi pwedeng itolerate yan. Attorney, paano po yung ganon na situation na hindi pala magpe-perform yung grupo kapag hindi sa kanila ibinigay yung bayad? Actually, wala pa kaming personal knowledge on that. So hearsay yan. But, don't misconstrue me. I'm not taking sides. As again, I am the counsel for the manager and the artist. But, as far as the management is concerned, we consider those accounts as receivable until now. Kumbaga unpaid po. Yes. For purposes of accounting. Okay. Madadamay po ba yung mga clients sa mga ganong situation? Kasi binigay po nila yung bayad kay Elias, dapat supposedly sa management po ibibigay yung payment, yung kulang pa. Kasi pag may receivable ang isang kumpanya, the remedy there is demand. So we'll demand from those organizers because, as I said, as far as the management is concerned, those are still accounts receivable. Thank you po. Okay, so thank you very much, Attorney Ivan. Next question goes to Joe Alvarez alias Kakofi. Si Kakofi yan sa vlog. Joe Alvarez, singer yun
Question po, you have two existing contracts with Elias, yung business partner and yung isa as a manager. May timeline po ba yun? May coverage period ba yun? Like 5 years after that, it will expire? The management contract is 5 years and the partnership is indefinite. Hello, magandang gabi po. Ako po si Vince World po. Okay. Kasi ngayon sa social media, nakikita namin na sobra yung pambabash po nila sa inyo. Then ngayon in person, nakikita namin parang hindi kayo naapektuhan. Pero kasi iba yung tawa nyo, ma'am eh. Pero deep inside, ang tanong po namin, ma'am, paano nyo na-handle yung mga pambubuli nila sa inyo? Actually, sasagutin ko yun. Kasi dami din nagtatanong sa akin, paano ko hinahandle? Hindi first time ako nabully. Kaya nga nagpaparitoke tayo para hindi na mabully ulit. Pero mas malala pala. Yeah, dati sa school pa lang. Pero ngayon, buong mundo na. Nagulat ako. Pero, ayun, hindi na ako nagpasal ng comment. Yung mga negative, alam mo yung kapag merong nagsasabi sa'yo na marami nagsasabi sa'yo ng masama, nilalait ka, ginawa ko pong inspirasyon. Kung paano ko i-handle, paano ko i-level up yung para hindi na ako mabuli ulit. Yun, pero nandun na yun eh, hindi na natin maiwasan yun. Hindi din natin ma-please lahat ng tao. Sa akin naman, ginawa ko lang inspirasyon. Yeah. Yun na yun, hindi ko tinitake na negative. Kasi kung intindihin ko pa yung mga bashers ko, yung tumatanda siguro ko, mas maaga akong tatanda. So, ang sa akin naman, hinayaan ko lang sila. Sila din naman yung nasasayangan ng oras. Sa akin naman, ginawa ko lang naman yung trabaho ko, wala akong taong inapakan, yun yung pinaka-importante. So, sa mga bashers ko, kaya, thank you sa inyo. Maraming salamat. So, yun. Yeah. Maraming salamat, napakagandang sagot. Okay, thank you very much, Vince. In this light, I would like to commend Ma'am Beverly kasi very strong niyang inamin naman na yung nagpaayos siya, nagpa-enhance siya ng mukha dahil binubuli nga siya noong araw. Hanggang ngayon binubuli pa rin. Pero she's very strong naman ngayon sa mga napagdaanan niya, experience niya. Okay? So, next question kay Miss Anne Venancio. Good evening po. Kay Miss Beverly. Ma'am, paano po ba yung nag-start yung talent and business manager partnership ni Bonnie Elias? Actually, yung kontrata natin is nagsimula talaga ng April 2. Pero nung, kasi nakiusap sila, lahat ng banda din, ng iba, yung mga band player, nagsimula sila ng April 11 and 14. So, nag-start ng account ako doon. Tinitake over ko yung show nila is April 11, 2025. Yung nagkakilala kami ni Elias, kung hindi mo matanong, na-birthday ko kasi noong March 3, 2025, 29 years old ako noon. Dati, tumatakbo kasi ako as a board member, under ticket ng Halos Host. So, yun, syempre, as Miss Beverly, pumipig na maglaban, nakilala naman doon sa Sambungan del Norte na matulungin talaga. Kasi galing talaga din ako sa hirap. Until now, mahirap pa rin, pero nakakahon konti. So, ayun, nakilala ko si Elias, yun din naman sigaw ng mga staff namin before na i-invite si Elias. So, in-invite ko siya, nag-gather po ako noon before nakagather ako ng almost 50,000 crowd. So, pumutok din siya doon. So, doon nagsimula ng, doon niya ako na-approach na, ma'am, pwede ba kita maging manager? So, inisip ko pa yon. March yon, isang buwan ko pa siya tinanggap. Kasi tinignan ko yung performance na pwede ba kitang tanggapin? Kasi hindi naman po pwede basta-basta ako magkaroon ng negosyo na hindi ko alam. So, paano yung services namin sa mga client? So, siguro sa nakikita, maraming kontrobersiya, bakit ako sunod ng sunod before na March pa lang, bakit pumunta ako doon sa mga show nila. Tinitingnan ko po yung full show nila,
tinitingnan ko po yun kung paano namin i-level up or paano namin i-develop yung career nila. So as a manager, kailangan ko talaga mag-create ng para sa talent. Ano ikakaganda ng talent? Ano yung kinabukasan nila as a talent? So, pinagstudian ko talaga yon. So, hindi lang yung hanggang doon lang sila, doon na yun. Hindi po ganun. Ang natutunan ko sa negosyo, kailangan talaga may improvement. Yun po yun. Yeah. That's na po. Paano naman po nag-start na parang hindi na po kayo okay? Nag-start po kami nung first week of July. Yeah. Yung pumutok yung issue, merong videos na nag-late. Ayun na ngayon, doon ako sa China. Siyempre, hindi ko masagot kasi sa China wala talagang Facebook eh. Kailangan makikonek ka pa ng hotspot para magkaroon ka ng Facebook. So, bumalik ako ng July 7. Doon ko na sinagot dito sa ano. Yun na yung nasabi ko, hanggat ka-live-in partner ka pa lang, kailangan huwag ka masyadong magselos ng magselos. Kasi huwag ka din na mangikialam sa management. Sabi ko before, dalhan mo ko ng marriage certificate, i-acknowledge kita. Pero yun na nga, paano i-handle yung hindi naman kayo mag-asawa na palaging mag-away na mag-away. So sabi ko, hanggat live-in partner pa kayo, kailangan meron kayong understanding. Paano kayo magpapakasal? Kung dito pa lang sa live-in pa lang, nag-asama pa lang kayo, hindi na kayo mag-intindihan. So, kailangan talaga magkayos muna sila. Sa akin naman, trabaho lang po yun. Yeah. Thank you. Actually, as the go-between sa management and the artist, I endeavored to settle them. No? July 7, pinadala ko ni Ma'am. I talked with the band. And the last words from them, they said that mabuti naman at nalinawan kami, so okay na. Then July 28, we had a meeting again, but only Elias came. So we tried to talk it out, although despite the presence of a lawyer that he brought. Although sabi ko, meron ka namang lawyer. Ito, ako. So anyway, right naman yun. Nagdala siya. So we were settled also, but we're just surprised that in the evening, he had a meeting with another lawyer. So ito na. Wala namang problema yan. But ako naman on our part, I hope we all agree, Ma'am Beverly, that I always want to endeavor that this will end into a peaceful resolution. Okay, thank you very much, Attorney Ivan. Now, next question, si Trixie. Hi, I'm Trixie Daos from Kicodora Media and Manila Expose. So my question is for Bev. So Bev, nabanggit mo nga, no, you have political ties. Diba, you come from somewhat political clan and may construction business kayo. So, hindi ba na-apektuhan yung relatives mo or napagsasabihan ka din kasi nga baka concerned sila kasi diba this has gone nationwide lalo na sa Kabisayaan. I know this is very viral ayun na baka nakaka-epekto din sa family na din sila ng bashers na damay. Actually, ang family ko talaga naapektuhan talaga sila. So lalo na nasa politika. So, nag-reach out talaga sa akin na ayusin mo ito. Kasi dati hindi naman magulo yung buhay mo. So ngayon, bakit yung pumasok ka sa show business, bakit nagkagulo? So sabi nila, huwag mong ipahiya lang yung pamilya natin. Wala naman tayong hinapakan. So ngayon, kaya andito ako ngayon to clear up. Kung ano yung mga allegation, sasagutin ko po yun. Kung kailangan nyo ng receipt, we have a receipt po. May resibo po tayo na ito'y patunay na tayo ay nagsasabi ng totoo. So, sa family ko po, pasensya na po kayo, nadawit pa po kayo. Actually, lahat talaga sila, pero believe ako sa pamilya ko. Andyan sila sumusuporta sa kanila, sa akin. Andyan sila
pinakinggan nila ako. Sabi ko, huwag kayong nakikialam sa problema ko, bigyan niyo ako ng oras para ayusin ko ito. So, ayun, salamat sa inyo, nakinig kayo sa pamilya ko. Hinayaan niyo akong harapin yung problema ko. Hindi sila nakialam talaga. So, ayun, sa mga bashers ko, yung pamilya ko talaga, na-drag na talaga dito sa mga issue na to. Yeah. So, ayun na nga, instead na ako ay malungkot, ako pa yung nag-encourage sa family ko. Sabi ko, struggle lang to. Kaya ko to, kasama niyo. Yeah. How about yung family ni Elias? Anong stand nila? Meron ba silang stand or tansya lang sila sa issue? Sa ngayon, hindi ko pa po narinig yung side ni Elias kasi yung mama ni Elias mabait na natin sa akin. Ngayon, inasikaso. Actually, nag-communicate kami sa mama ni Elias kasi ako yung kasi yung bahay nila, ako yung nagpapagawa ng building plan, lahat ng plano ng bahay nila para maayos yung bahay. Yun, ako yung nakipag-communicate kasi sabi ng nag-process ng mga papers, mahirap daw silang kontakin. So sabi ko naman as a manager, gusto ko rin na makita na meron talaga pinagtrabahuan yung talent. Kasi yung bahay nila parang tourist spot na eh. Pag-uwi ni Elias, ang daming tao eh. Medyo masikip pa sa kanila. So sabi ko, as a manager, kailangan talaga natin ayusin yung bahay mo. So ngayon, pinupush ko talaga na maano yung bahay nila, mabago yung bahay nila. Yeah, so ngayon, yung mother naman niya, mabait talaga. Walang masama akong narinig doon sa kanila. Pero doon sa live-in partner niya, si Abby, as a side naman niya na sa pamilya niya, sobrang dami po na mga pangit na mga salita. Yun. Pero yung side ni Elias, very calm down po. Yun. So last question na lang. Ano yung learnings mo dito sa mga nangyari ngayon? Like, did this traumatize you na ayaw mo na mag-manage ulit or welcome ka pa rin in any case na may sumulpot din, na gaya ni Elias, na very marketable? Sa akin naman, once na ako ay natuto na sa Cagayan, dito si Atty. Topacio, so syempre kailangan ko din ng guide. Once na ako ay yung kalutong na ready na mag-manage ng ibang talent, open ako. If I have a chance. Yeah. Hindi naman ako na-discourage kasi sa showbiz naman is kailangan talaga matuto talaga bawat hindi lang sa show business, lahat talaga ng bagay kailangan pagstudihan bago mo papasukin. Yeah. Ay, last pa lang ang pahabol. Yung isa pa lang nag-viral din na issue is dahil daw sa sobrang busy ni Elias, nag-decline siya na interviews from ABS-CBN, Boy Abunda, mga gano'n. Is that true? Yes po, pero rest day po niya namin. Naka-arrange na po yun. And dahil po, meron po silang misunderstanding sa personal life ni Elias. So, hindi po siya nakarating. Lahat nun, complete na po. Ticket, hotel, yung airfare ticket niya, meron na po, kompleto na. Pero nung meron pumutok yung issue, hindi na po niya napuntahan. Tapos nung sa EBS naman, kay Sir MJ, so yun yung time na wala talaga siyang tulog. Tapos hindi na kinaya ng katawan niya. Yun. Tapos meron din misunderstanding, personal issues niya. So, yun po yung nangyayari. Thank you. Salamat po. Thank you very much, Trixie. Now we're down to our last two questions kasi medyo lumalalim na ang gabi. Ang second to the last is coming from Morley Alino from DZRH. May palakpakan. With matching palakpak pa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Question ko lang po, ang ito po bang conference nyo ay mangangahulugan ng war o pag-aayos kay Elias? Sa akin ba ito? For me, sa akin,
Nakadepende po sa kanila. Hindi po nakadepende sa akin. Kasi ako naman yung sa team natin, open naman open naman kung anong gusto nila. Kailangan lang talaga upuan. Pero andito po kami para sagutin kung ayaw din naman natin wala pong gusto ng war. Kahit sino ayaw po ng war eh. So, ito ay binalaan lang po natin sa publiko na tayo ay binalaan po natin yung publiko si Miss Beverly ay seryoso, ay negosyo lamang po. Wala nang iba interest. Yun na po. Sa ginawa niyo pong ito, maaapektuhan sigurado si Elias. Kung may panghihinayang ba kung sakali mang yung nasa tugatok siya ng tagumpay ay bababa siya dahil sa posibleng demanda o pagpiplis ng kanyang karir? Ito po yung natutunan ko sa lula ko. Sabi ng lola ko, ikaw ay nanghinayang sa isang tao. Pero yung isang tao na panghinayang mo, hindi naghihinayang sa sarili niya. So, nakadepende po yun sa kanya. Ako naman, for me, ayaw ko din na pumagsak siya. Pero, kung gustuhin niya, wala po akong magagawa yun. Doon. Isang direktang tanong po, madam. Kung meron po kayong gustong sabihin sa kanya, ngayon nakaupo kayo dyan, ano yun? Ang masasabi ko lang sa kanya, dapat kailangan meron siyang sariling desisyon. Kailangan mag-mature na siya. Yun kasi lalaki kailangan talaga. Lalo na ikaw yun yung haligi ng tahanan. Kailangan talaga na meron siyang sariling desisyon. Pag-isipan mo ng mabuti kung ano yung hakbang na ikakabuti sa'yo. So, kung maraming mang nag-advise sa'yo, pakinggan mo lang. Pero ikaw mismo yung magdesisyon ng hindi sila. So, kailangan pag-isipan mo ng mabuti. Then, siguro kung hindi mo natanong, controversial din yung sinabi na hindi ko daw binigyan ng share si Elias. Wrong po yun. Mali po yun. Si Elias po, yung video account po niya sa 3 months na yon, meron po 3.8 million. Tapos meron po siyang, pumasok po yun sa account niya na video. So, meron din siyang cash na nakuha sa amin, which is 1 million plus. Then, meron din mga na-purchase niya na mga pang-personal niya, like sasakyan. Totally, almost more than 5 million peso nandun na sa kanya. Actually, ang management wala pong utang sa kanya. Yun na po yun. Last po. Ngayon po ba, ano po ba talaga ang gusto niyong mangyari? Ang balikan kayo ni Elias at humingi ng sorry? O siya ay makipag-ayos at lumipat na sa ibang manager? Ang sa akin naman, ang gusto ko lang naman is upuan. Ano yung gusto nila? So, kasi ayaw ko po talaga mamuhula. Hindi po ako mamuhula eh. So, mahirap kasi yung maghabulan tayo sa issue at hindi natin maupuan kung ano yung problema natin. Ang gusto ko naman, kung anong ikakabuti sa atin or sa isa't isa or bawat management. Kasi bawat everyday, sayang eh. And we are in business, sayang. Sayang yung pera natin, ginastos natin doon. Tapos naghahabulan lang pala tayo. O naghuhulaan. O for example, gusto ko ayusin yung management. Sila naman yung ayaw makipag-ayos. Anong magagawa ko? Maraming salamat. Okay, thank you very Ay, much. dadagdag ko lang. ayan. Naungkat na rin yung mga natanggap ni Elias. Under the Internal Revenue Code, that is income. Taxable income. Pagka nalaman ng BIR yan, magkakaproblema si Elias. Diba? So isip-isipin niya yung ginagawa niya. Meron nga kasabihan sa Batangas, huwag kang magpakalunod sa isang basong tubig. Elias, isip-isipin mo na after tonight. Magmuni-muni ka, magnilay-nilay, maggulay-gulay, at kung ano-ano pang paulit-ulit na salita, at isipin mo yung mga consequences. Kaya kasi sinabi niya, if you're preparing for war, kaya nga ako nandito hope for peace, but prepare for war. Ayun. At ako na yung war. Yun na ang sinabi ni Attorney Topacio.
Okay, we're now down to the last question kay ang representative ng Quezon City. Si Noni Nicasio, paring Noni. Good evening po, Miss Beverly. Natanong na lahat ni Morley eh. So tatanong ko na lang po, kung yung reaction niyo po na may balita nagpaparelease daw si Elias sa contract niyo sa inyo, ano pong reaction niyo ron? Ang reaction ko naman doon, kung ano yung gusto niya, ikakabuti niya, isipin niya ng maayos. Andito naman, handa naman ako eh. Kung gusto niya magpa-release, syempre, we have a consequences. Diba? So, we have a legal team. Andito naman sila Attorney Ang, sila Attorney Topacio. Kung gustuhin naman niya, idaan natin sa legal. Pag-usapan naman natin yun. Hindi naman natin yung kailangan pa magbardagulan doon sa media eh. So, andito tayo. We are doing business. We are not doing to war. So, kailangan talaga, negosyo is negosyo eh. Yun. So kung mag-offer po sila ng parang iba-buyback yung kontrata, open po kayo dito? Depende din po sa offer niya eh. Yeah. So last na lang po, sa kinahinatan po ng relationship nyo as talent and manager ni Elias, nangihinahin po ba kayo na nauwi sa ganito? Last na question na po eh. Sa akin naman, sa ngayon, hindi po ako nanghihinayang. Kung ano yung binigay ni Lord, tanggapin po natin. Hindi po natin hawak yung panahon eh. At bigay niya. Sa akin, kung anong ibigay ni Lord, anong decision niya sa atin, so tanggapin ko po ng buong puso. Yun po yun. Thank you po. Thank you po. Good evening. Okay, thank you very much, Noni Nicasio. Ay, Noni, na-translate ko lang in plain English yung sinabi ni Ma'am Beverly tungkol sa release ng contract. Elias, ang ibig sabihin ni Ma'am Beverly, talk to my fucking lawyers. Oo nga. Bale, ano na lang, dagdag ko na, tsaka closing statement na rin ako. Anyway, yun, okay na. Anyway, gusto, ang ano namin na, yun nga, peaceful resolution, babalik yung dating relationship, kasi ang contract natin, kung sabi ni Sir Ferdy is, ito yung ano, law, para sa akin, ito yung Biblia nila eh. This is the Bible between the master and the artist. So 5 years na ito eh. So meron pa tayong 4 years and 8 months. So paano kung nag-away-away tayo? So babalik natin yung natin relationship. But may mga conditions si Mama Berly kasi siya na-injured ngayon eh. Yun lang po. Thank you very much sa pagpunta at sana maganda yung resulta ng mga video niyo. Okay, thank you very much. Attorney Ivan. Okay, si Ma'am Beverly, kunan natin ang closing statement. I think hindi ito natanong. Nag-viral din ito. Ihabol ko na din. Yung sa clothing business ni Abby before, bakit ko pinag-take down? Kasi unang-una, hindi nila naintindihan yan. Kasi hindi nila na-control yung scam, mga fraud na merong nag-order pero hindi na-ship yung mga damit, so yung items. So actually, kinausap ko si Abby. Sabi ko, pwede ba tayo mag-coffee? Upuan natin. Kailangan meron tayong agreement. Actually, inano din siya ni Attorney Ang. Nag-reach out din si Attorney Ang sa kanya. So ngayon, sinisin lang, ayaw niya makipag-usap. Sa ngayon, yung clothing line, hindi namin siya inagawan doon. Ang sa akin lang naman, gawin natin legal. Kasi yung Elias JTV, yun yung brand ni Elias eh. Under siya ng management. So kailangan, kung anong mangyayari doon, kailangan gawin natin na meron tayong agreement talaga. So, kahit, alam mo, ang gusto ko lang, kahit walang bayad yun, kahit free, anything, ayaw namin makikialam nun. Kahit magkano yung kikitain nila, kasi gusto ko tulong eh. So, ang gusto ko lang, meron tayong agreement na legal. Ano bang mangyayari? Kasi marami na nag-reach out sa amin na, Ma'am, yung mga order namin, bakit hindi pa na-ship? Tapos, na-scam, ginamit yung mga gumawa ng mga page. Ang dami talagang mga nangyayari na pang-scam gamit yung Ohahay clothing. So, ngayon, binaliwala nila, ito tinatake down ko. So, inantay ko sila na mag-reach out sa management para ibalik natin yun. Yun na po yung gusto ko.
So, for closing na din, syempre ulit-ulitin ko, maraming salamat sa pagpunta nyo. Lalo na sa magagaling nating syempre kilalang-kilala si Atty. Topacio. Syempre, idol ko talaga. Request ko talaga ni Joey na gusto ko si Atty. Topacio. Tapos kasama nila Atty. Ang. Pero as a lawyer, Atty. Ang, huwag mo i-misunderstand. Tapos ayun, andito, maraming salamat, Atty. Syempre, kasama ngayong partner. Thank you, Atty. Syempre, nandito, galing Mindanao dito, si Atty. Silang dalawa. Pinalipad ko talaga dito dahil sa isyong to. So, sa inyo din, nagabala kayo ng oras na pakinggan yung contribution namin. So, maraming salamat sa inyo. Okay, thank you very much, Ma'am Beverly. And yung last na magbibigay sa atin ng closing statement, si Atty. Topacio. Na baka magbibigay ka pa ng Elias dance move mamaya? Atty., yung gumigiling-giling. Sample, no? Huwag na. Baka mapahiya tayo. Anyway, nasabi na po lahat ni Kumpanyero Ivan, very well said, ni Beverly. Ang amin na naman po, napakasimple. It's so simple. Huwag na natin i-complicate. May kontrata, sabi nga ni Atty. Ivan, that is not just the law, it's the Bible. Sagrado po yan. Sumunod lang sa kontrata, walang problema. Huwag sumunod sa kontrata, maraming problema. Yun lang. So, Elias, I don't even know you, pero sana, maayos ito. Sabi naman ng Biblia, nabanggit na rin yung Biblia, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. So sana, bumalik siya, sundin lang yung kontrata, wala naman yung problema. Ngunit, pag hindi sumunod, ayun ang pag-uumpisa ng katakot-takot ng problema. And I assure him, he will have a lot of problems. Gusto namin umusad yung karir niya, but it will be, magiging frozen delight ka, maniwala ka, pagka hindi ka sumunod sa kontrata. I will make sure of it. I will make it my mission in life na ma-frozen yung career mo. Because that is how I am. That is how dedicated I am to my clients. Kilala nyo ako, I will do it. If that's not a threat, that is a promise. Thank you. Those are very strong words from Atty. Topacio. May pahabol yata si Ma'am Beverly, yung sa Hong Kong. Yeah, yung sa Hong Kong, nag-viral pala ito. Kasi siya din yung nagbigay ng mga information dun kay Eloy. So, ang problema talaga nun, bakit ko hindi tinanggap yung producer ngayon? Kasi ang gusto ko, kapag sa isang country, isa lang ang producer ko dyan. Isa lang yung kausap ko. Which is, paunahan yung schedule. Kung sino yung nag-sign ng kontrata, yun na po yung kausapin natin. Ayaw ko po yung meron dito, meron din doon. Yung kasi ang gusto ko ay long-term relationship sa client. So ngayon, para sa mga OFW na nakabili ng ticket sa Hong Kong, yun na yun, hindi po yun in-acknowledge sa management. Hindi ko po tinanggap yung October 7. Actually, meron po tayong producer doon. Which is sila Atty. Vic Rodriguez. October 19 po yun. Free admission po ang concert natin sa Hong Kong. Ngayong October. So, yung October 7, hindi po yun sa akin. Hindi po yun sa management. Kung sino man yung nakipag-ransom doon, hindi pa po yun dumating sa amin. Hindi na namin yun in-acknowledge din. Kasi meron na tayong producer or organizer doon. Yun na po yun. Okay. So thank you very much, Ma'am Beverly, Atty. Topacio, Atty. Ivan, and the rest of the guys here. And thank you very much, guys. Have a good night. Akala ko, Crypto Hong Kong, bibigay sa akin eh. Thank you. Let's show them na kaya natin. Wala pa yung cut na representative yung Hong Kong producer ng October 7. Sinong tao nila? Parang may nagkakausap doon. Sino mag-usap doon?